Movie review na naman at ang ating re-reviewin ay may pamagat na The Delivery Rider starring Baron Geisler. First of all, saludo ako kay Baron Geisler. Thumbs up talaga sa acting skill niya. Sa kahit anong role, kaya niyang dalhin. Kaya sa makatubig, hindi ang karakter ni Baron yung problema. Yung tinakbo lang ng story ang problema at sablay para sa akin. Pwede ninyo ako i-bash pero uulitin ko. Para sa akin lang, sablay talaga yung movie. Let me explain. At ito ang aking explanation kahit wala naman nagtatanong. Kwento ito ni Santo na ginagampanan ni Baron. Baron na lang ang inim ko kasi mas sanay ako sa linya na Baron eh. May autism ang karakter ni Baron rito, pero kahit ganun, may diskarte siya sa buhay. Isa siyang delivery rider. At aside that, magaling rin siya sa kickboxing. Dahil na rin sa tatay niyang naging trainer niya na mahusay rin sa larangan na yun. Namatay rin agad yung ama ni Baron sa movie. Bata-bata pa siya nun. Magkaganon man, base sa takbo ng story, nagpatuloy pa rin siya sa kickboxing at lumalaban pa sa ring at nananalo. Pero mula nung masubukan niya maging delivery rider, mas nagustuhan niya ang pagiging delivery food rider at iniwan na niya ang pagiging kickboxer. Pinapakita lang rito na mahusay talaga siya sa combat skills kahit pa may autism siya. Partida yan ha. May puso ang kwento. Madadama mo naman agad yan sa mga unang bahagi agad ng kwento. At kung madali ka mapaiyak, baka mapaiyak ka nga agad. Kasi may puso talaga ang mga unang ganap sa movie. But suddenly, biglang nagbago yung pacing ng story. Paano ba naman kasi nag-alakardo dalisay na si Baron rito? Yung isa laban sa lahat. yung mga tipong 90s action movie, yung isang laban sa lahat tapos panalo yung bida kasi ano magagawa? Bida nga eh. At yung pagkakadawit niya sa mga sindikato, parang para sa akin napakababa. Nako, mababash siya talaga ako. Kasi naman, yung isa sa mga sindikato, nagpa-order pa ng pagkain. Kaya naman napadpad roon si Baron at yung anak ni Janica Garcia sa movie. Sa palagay ko nga, kaya lang ginawang delivery food driver si Baron para lang sa plot ng story na yan. At doon na nga magsisimula ang malaprobinsyano at batang Quiapo. Naging ma-action na talaga ang kaganapan. Ang nakakamangha pa doon at nakakawala rin ng logic yung sa dami ng kalaban ni Baron. Lahat natalo niya. Lalo na kapag nasa berserk mode siya. Berserk mode, yung galit. Gusto talagang manakit. Take note, marami rin namang natamong pinsala si Baron. Pero sa dami ng pinsala niya, para bang may hidden ability si Baron na healing, galing. Ganon. Na kung ilalagay mo ang sarili mo kay Baron sa lahat ng naganap,
sigurado wala ka ng lakas. Ubus na ubus. Oh, may magkasabi naman na fiction lang naman eh. Masyado mong sineseryoso. Yes, nandun na tayo. Na fiction lang ito, pero ang tanong ko sa'yo, yung character ba ni Baron sa movie nito may superpowers? Di ba wala? Kaya dapat yung pagiging logic bilang pangkaraniwang tao lamang, hindi dapat yung mawawala sa karakter ni Baron. Kaya naman hindi ka panipaniwala na nagawa lahat yun ni Baron sa karakter niyang yun. Kahit gaano pa siya kagaling sa paikipaglaban, kapag kinonvert mo yun sa lahat ng pinsala na natamo niya sa movie, magmumukha talaga siyang may healing ability o ang mas malala pa, baka immortality pa nga. At sa tagpong yun, nawala na yung puso ng movie. Nasa mga unang bahagi lang ng movie mo matatagpuan. Para sa akin, sana nag-focus na lang yung movie patungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga delivery rider. Sa mga struggle nila sa trabaho nila, yung mga ganun. Total, delivery rider rito si Baron eh. Kaya, madali sigurado ma-absorb ng mga manunood ang mga ganap sa buhay bilang isang delivery rider. At para na rin maipamukha sa mga tao na nanliliit sa trabaho nila na hindi ganun kadali ang maging isang delivery rider. Lalo pa rito sa Pinas na ang daming entitled na mga customer. Kung doon talaga nag-focus ang movie sa buhay ng mga delivery rider, mas magiging may puso ang movie na ito, for sure. At aagos talagang luha ng mga manonood. Hindi nga rin halos nabigyan pansin yung patungkol sa autism na sakit eh. At nakakahinayang rin ang bagay na yun. Ang parang naging role ng autism rito ni Baron eh, para maging partida lamang ni Baron sa mga kalaban. Napakababaw pag-iisipin. Rate ko sa movie na to 6 out of 10 dahil hindi ko nagustuhan talaga ang tinakbo ng story. Nasayang yung pagkakataon na ipaintindi sa mga tao ang hirap at pagpupursigi ng mga tao nasa larangan ng delivery rider. End of video. Thanks for watching.